Patuloy natin papatuloy po ang ating pag-aaral tungkol po sa mahalin natin po ang Diyos. Tunay na napakahalaga na mahalin natin ang Diyos. Ito po ay utos ng Panginoon sa lumang tipan at maging hanggang sa bagong tipan ay ito ay niutos po ng Panginoon. Napakahalaga po itong sabi ng Panginoon dito. Ito po ang sabi po, itnanin ninyo ito sa inyong puso, ituro ito sa inyong mga anak, at pag-aralan ninyo sa inyong tahanan. Ito po yung tema na nais ng Panginoon na ating pong matutunan, na kung saan ay yung pagtuturo sa mga anak, sapagkat tunay pag ang isang pamilya ay natutunang magmahal sa Diyos. Pag dumating po yung mga problema sa buhay, sa biyaya ng Panginoon, ito po ay mapagtatagumpayan. At dito po, ang sabi po rito sa ating pong pagtulog sa gabi, at sa ating pagbangon sa umaga, ay kinakailangan nating matutunan ang mahalin ng Diyos. Biyaya ng Diyos na siya ay ating pong mamahalin. At ito po ay i-desire natin po sa ating pong mga puso. Dahil kapag ang isang mananampalataya ay nag-desire lalo sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ito ipapagkaloob ng Diyos sa ating po. At pinakamahalaga, maging desire ng ating pong puso ay mahalin ng Diyos. Sapagkat tunay kapag minamahal natin ng Diyos, dito natin makukuha ang pinakamainan ng biyaya na ating pong tatanggapin. At pag dinadaanan natin ang iba't ibang pagsubok kagaya na ating naranasan sa panahon na ito, pag minamahal natin ng Diyos, makikita po natin kung gaano kasya kabuting Diyos. Kaya dito po, napakaliwanag ang sinasabi sa ating pagtulog, sa ating pagbangon sa umaga, napakahalaga na ang iisipin natin ay ang Diyos. Ang panahon na ito ay niligay tayo ng Panginoon doon sa tinatawag na quarantine, na tunay na napakahalaga na itong panahon na ito ay lalo tayo mapalapit sa Diyos. Bagamat di tayo nakakasama-sama sa isang panambahan na kagaya ng ginagawa natin, pero naniniwala ako kung magiging tama ang puso natin at hahanapin natin ng Diyos, mas maranasan natin ang kakaibang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi mas malayang makakapangusap ang Diyos sa atin dahil lagi na lang tayong merong one-on-one para sa ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ginagawa natin itong mga live streaming ay ito po ay mga pagpapakain lamang sa atin na mula sa biyaya ng Panginoon upang ma-encourage tayo na tayo ay maging malapit sa ating pong Panginoong Jesus. So, makikita po natin, ito po ay utos. Kaya makikita po natin, ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, Deuteronomy chapter 10 verse 12, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lamang niya'y igalang ninyo siya at sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Napakagandang talata na itong Deuteronomy chapter 10 verse 12. Ang sabi po rito, igalang ang Diyos at sundin ang mga utos at ibigin at paglingkuran. Isa po sa pagpapakita na tayo nagmamahal sa Diyos, tayo pumapasok doon sa tinatawag na commitment na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang hirap-hirap maglingkod sa Diyos na hindi mo minamahal ang Diyos. Ang mga mananampalataya naglilingkod sa Diyos tapos hindi niya minamahal ang Diyos, napakabilis mapalayo sa Diyos. Kasi kapag sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo nakaranas ng tayo masaktan at pinapayagan ng Diyos tayo masaktan. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon na walang pagmamahal sa Diyos, tayo po ay mabilis na umayaw sa gawain ng Panginoon. Napakarami kong manggagawa na nakita mula na ako maging Kristiyano. Sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, akala nila ang kanilang maranasan nila ay parang pawang mga mabubuting karanasan dahil kanilang inilagay sa kanilang puso at isipan, God is love. So, tunay po na God is love. Pero kasama doon sa tinatawag na God is love, yung tinatawag na pag-aayos ng buhay natin upang tayo mamahal sa Diyos. Ang tunay na paraan ng Diyos para mahalin natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhay. Dahil napakalayo ng ating buhay nang tayo ay wala pa relasyon sa Panginoon. Tayo ay mahal na mahal natin ating sarili, mahal na mahal natin ang mga bagay sa mundong ito, at kadahilanan nito ay hindi tayo napapalapit sa Diyos. So ngayon tayo po ay tinawag na ng Diyos sa isang napakahalagang gawain ng paglilingkod sa Panginoon, at ito ay nakasulat sa Great Commission. Ang pinakakasangkap ng pagiging katapatan
at matibay na panindigan ng paglilingkod sa Panginoon ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Sa bawat masasakit na naranasan natin at nakikita natin ang kamay ng Diyos na sumusuporta sa atin upang tayo palakasin at pagalingin at i-encourage, dito nagsisimula na tayo ay magmahal sa Diyos. Kaya kapag tayo ay pinadaan ng Diyos sa pag-aayos ng buhay upang marating natin yung tinatawag na maturity ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, marami tayong maranasan na mga biyaya ng Diyos na magtutulak sa atin upang mahalin natin ang Diyos. Ang Panginoong Hesus pinaranas ng Ama ng masasakit na karanasan ng siya naging tao, pero isang napakagandang katangian na dapat nating manahin sa ating Panginoong Hesus ay yung habang siya ay naranasan ng sakripisyo at pagtitiis ng kanyang paglilingkod sa Ama, sa kalooban ng Ama, ay hindi siya nagbabago ng kanyang pagpapasakop at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kanyang buhay nang siya ay naging tao, lalo siyang napalapit at napalapit sa Diyos. Kaya kung paano itong pattern na ito na nais ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ito yung dapat nating lalakaran sa rami ng ating naranasan na pagsubok, testing and trial sa ating pong buhay, ang magpapalakas sa atin at magpapatag sa atin yung desire natin na mahalin natin ang Diyos. Huwag natin gayahin na maraming mananampalataya na nandumaan sa napakaraming pag-aayos ng buhay, paglilinis ng buhay, at pagdadala doon sa isang mas malalim na paglilingkod sa Panginoon, marami ang tumalikod na sa Panginoon. Isa sa mga example na ito ay ang mga apostol at mga disciple. Nung panahon na nagturo ng Panginoon tungkol sa matuwid at hindi matuwid, at ang pagsunod at hindi pagsunod, at mas matalim na mga katuruan ng Diyos, ang dami at halos lahat iniwan ng mga disciple ang Panginoon. Ang natira lamang ay ang 12 apostol. At ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ba'y iiwanan din ninyo? So, sabi ni Pedro, sa inyo po nagmumula ang buhay. Saan po kayong pupunta? Sana ganun din po ang ating maging katuwiran sa buhay. Wala tayong ibang pupuntahan kundi ang Diyos lamang. Wala naman tayong iba talagang aasahan kundi ang Diyos lamang. At nabubuhay tayo para sa Diyos at mamamatay tayo para sa Diyos. Ito po yung napakagandang motibo ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang motibo na ito at yung ganitong uri ng kaisipan na magmumula sa ating pong mga puso na mag-uudyok sa ating na maglingkod, nagmamahal sa Panginoon, ang magdadala sa atin upang lalo tayong mapalapit at mapalapit sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po rito sa ating pong binasa, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Sabi po rito, ibigin natin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Alam niyo po, ang isang sundalo ng Diyos na kagaya ko at kagaya ninyo, kapag po nasusugatan, ay lalo naman siyang tumatapang. Minsan inaalaw ng Panginoon sa buhay natin tayo madapa. Minsan inaalaw ng Panginoon sa buhay natin tayo ay manghina at maglamig. Pero kapag mahal mo ang Diyos, babalik at babalik ka sa Diyos kahit ano ang sitwasyon ng iyong buhay. At ang kadakilaan ng Diyos ay lalong maunawaan at maranasan kapag sa kabila ng mga sitwasyon na atin naranasan mo at maunawaan mo, ganyong ka pala kamahal ng Diyos. Ang mananampalataya nakakaramdam ng pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay din ng pagmamahal sa Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa 7 last word, ako'y nauuhaw. Ako'y nauuhaw. Tandaan po natin, ang pagmamahal ng Kristiyano sa Diyos, ito yung makakapagbigay ng tinatawag ng kagalakan sa puso ng Diyos. Napakasarap na sa ating pong buhay ay tunay na ang maging trademark natin as a Christian ay mga Kristiyano nagmamahal sa Diyos. Ang pagkakakilalang tao sa atin ay mga Kristiyano nagmamahal sa Diyos. Dito po si Joshua, kanyang sinabi rin sa Joshua chapter 22 verse 5. Ang sabi po rito sa Joshua chapter 22 verse 5. Huwag lamang ninyong kakalimutan sundin ang mga tagubilin at kausan binigay ni Moises sa inyo. Ibigin niyo si Yahweh
na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban, tuparin ang kanyang mga utos, maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. So dito po napakahalaga na ibinibilin din ni Joshua sa mga Israelita sapagkat naranasan ni Joshua at nakita na ang mga Israelita ay ang bilis-bilis magbago ng kanilang pagkikitungo sa Diyos, papunta sa paglayo sa Diyos. Mga lingkod ng Diyos na tinawag mula pa nung una upang maging katangi-tangi at magpapakita ng mga mananampalataya nagmamahal sa Diyos ay laging tumatalikod sa Diyos. Alam niyo po, ang Diyos ay nasaktan na lubusan sa kanyang bayan, sa kanyang bansa na itinangi. Dahil paulit-ulit ang istorya sa buhay ng mga Israelita na kung saan ay naranasan nila ang laging pagtalikod sa Diyos. Ang laging pagtalikod sa Diyos. At dito po, sinabi ni Joshua na mahalin ninyo ang Diyos. Paglingkuran niyo siya ang buong puso at kaluluwa. Kasi kung paano naranasan ni Moises na saktan nang nakikita niya ang kanyang mga kababayan na nagbabaliwala o binawalang kabuluhan ang lahat ng katapatan ng Diyos. Nasaktan din si Joshua bilang assistant ni Moises sapagkat nagtataka sila sa kanilang mga sarili. Bakit kaya umayaw sila sa Diyos? Kaya nga ang sabi ni Moises sa mga Israelita, noong panahon na napakaraming katanungan, ang sabi, hindi ko maintindihan. Ang dami-dami ng himalang ginawa ng Diyos. Bakit lagi pa rin kayo nagdududa sa Kanya? Hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya? Alam niyo po, pag mahal mo ang Diyos, unang-unang madedevelop sa iyo ay yung pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kasi yung puso natin ay nagbibigay ng isang pagsuporta na kilalin yung Diyos na hindi sisira sa kanyang pangako. Kahit ano pa ang mangyari, kahit na gaano ka-worse ang maranasan ng mundong ito, kahit na gaano ka-worse ang maranasan ng bawat pamilya, kahit gaano ka-worse ang maranasan ng bawat simbahan na kinaaniban natin, dapat matutunan natin mahalin ng Diyos sapagkat sinisigurado ng Diyos na maranasan ng iglesia ang pagmamahal ng Diyos, maranasan ng pamilya ang pagmamahal ng Diyos, at maranasan ng bansa ang pagmamahal ng Diyos. I believe na itong ating sitwasyon na quarantine period na kung saan ay marami tayong katanungan at naniniwala naman ako na lalo pang ipakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa kabila ng ating nararanasan. Ang hinahanap ng Diyos ay yung magiging mga Kristiyano na magtatapat sa Kanya at magiging tunay na hindi ayaw na ipadadama sa Diyos ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Lalo po tayo mga mananampalataya, tayo may alam ng susi na lagi nananalangin, lagi na magmakaawa sa Diyos at laging hinihingi ang patnubay ng Diyos sa sitwasyon natin ito. Napakapalad natin sapagkat alam natin ang susi at hawak natin ang susi. Na dapat ito'y ginagamit natin para maipadama ng Diyos ang pagmamahal sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating mga iglesyang kinasaniban, upang sa kabila ng lahat ng ito, makita natin kung gaano ang katapatan ng Diyos. Kaya dito, ipinakikita ni Joshua at ibinili niya sa mga Israelita ang patuloy na pagsasabi, mahalin ninyo ang Diyos, paglingkuran niyo ang Diyos ng buong katapatan. Kaya nga sa mga huling kasaysayan ng Joshua book, sinabi niya sa mga Israelita ay ang ganito, kanino kayo maglilingkod? At sabi niya, ako at aking sambahayan ay kay Yahweh maglilingkod. Sana po sa bawat membro ng iglesia na ito at sa lahat na nakakarinig, isama ninyo ang inyong buong sambahayan na magmamalas sa Diyos. Kaya nga sabi rito sa ating pagbasa, sa ating pong unang unang verse na binasa, ang sabi po rito, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro ninyo ito sa inyong pamilya. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan. Pag-aralan ninyo ito sa mga tahanan. Hindi lamang sa simbahan itinuturo ang pagmamahal sa Diyos. Sa bawat tahanan, dapat nuturo ang pagmamahal sa Diyos. Napakadaling mag-example ng papaano pagtuturo ng pagmamahal sa Diyos sa lahat ng ating kinakain.
Sa lahat ng ating natatanggap ng pagpapala sa Panginoon, napakasarap i-impart sa mga bata sa kanilang pagkakaisip. Yan ay galing sa Diyos. Nagmula sa Diyos yan. Ang lahat ng ating kinakain, ang lahat ng ating tinatamasa kasaganan, ang pag-iingat natin tinatamasa sa Diyos, ang lahat ng patnubay na ating naranasan sa Panginoon, ay galing sa Diyos. At kapag itinuturo sa mga anak, lumalaki sila, nagtitiwalang tunay na yung Diyos na pinagkatiwalaan natin ng ating buhay ay hindi nagsasawang tayo'y mahalin. Hindi nagsasawang tayo'y mahalin. Maging ganun din po ang ating puso sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo nagsasawa na mahalin ang Diyos. Yan po ay napakahalaga na lahat ng desire ng bawat sa atin ay lagi na lamang mahalin natin ang Diyos at huwag tayo magsawa na mahalin ang ating pong Panginoon. Maging si Haring David ay nagsabi ng kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos. Si Haring David ay makikita po natin napakarami niyang karanasan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon at karanasan niyang panunumbalik sa Panginoon. Ay nasabi niya sa Awit chapter 31 verse 23. Awit 31 verse 23. Ang sabi po niyo ni Haring David dito, mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iingatan, ngunit ang palaloy pinarusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Dito po pinakikita ni Haring David ng pagmamahal sa Diyos. Ito po ang nagpe-preserve sa atin upang tayo po ay manatili na tapat sa Panginoon at maranasan natin ang mga biyaya ng ating pong Panginoon. Napakahalaga po ng maging tapat sa Diyos. At napakahalaga ang maranasan natin na lagi na lang pinag-iingatan ng Diyos ang ating pong relasyon sa Kanya. Napakapalad naman na ng palataya na mula sa Kanyang pagiging anak ng Diyos nang siya ay makakilala sa Panginoon. Hindi niya naranasan na maglublob sa kasalanan. Hindi niya naranasan na manumbalik doon sa Kanyang dating buhay. O totoo po na naranasan yung mga panghihina, naranasan yung mga bagay na kung saan ay parang nanlalamig, pero iba po yung talagang lumublob sa kasalanan. Iba po yung talagang ipinakita sa mundo na siya bumalik sa kasalanan. Alam po ang dahilan, kapag ang isang mananampalataya nagmamahal sa Diyos, pagbalik-baliktarin mo man ang sitwasyon at karanasan natin sa buhay, lagi ka pa rin ipipreserve ng Panginoon. Alam niyo po yung sabi ng salita ng Diyos sa ganito, ang nag-iingat sa aking pangalan ay akin ding pag-iingatan. Kung mahal natin ang Diyos, ingatan natin na tayo po'y makagawa na magiging dahilan upang madungisan yung marangal at dakilang pangalan ng Diyos. Hindi tayo perfecto. Pero kapag nag-iingat tayo na huwag madunghisan yung pangalan ng Diyos dahil tayo ay nagpapakilalang mga anak ng Diyos, nagpapakilalang nananampalataya sa Diyos, gagawin ng Diyos habang tayo bubuhay na hindi tayo babaksak dun sa kasalanan na kung saan ay ginagawa natin o mas masahol pa sa ginagawa natin nung tayo ay hindi pa mananampalataya. Sa mga pagkakataon na tayo hindi pa mananampalataya, ang dami-dami natin nagawang kasalanan. Nakakahiya, pero hindi natin alam, ito pala ay nakakahiya sa harap ng Diyos. Pero alam natin kasalanan. Ay napakahalaga kung paano naunawaan natin yung mga kasalanan na yun. Minahal tayo ng Diyos. Kahit hindi natin siya minahal. Ang una nagmahal sa atin ay ang Diyos. Sana po yung pagmamahal ng Diyos na ito ay maging daan upang ma-preserve natin yung ating pananampalataya sa Diyos at mapag-ingatan natin ang kanyang marangal na pangalan. Ito po yung napakahalaga sa mananampalataya. Although hindi tayo perfecto at kahit tayo marami nagagawang pagkakulang at pagkakamali sa Diyos, pero napakahalaga pa rin. Ang iyong pangalan, ang aking pangalan ay hindi pa rin meron tinatawag na nakakabit bilang Kristiyano na merong trademark na Kristiyanong lagi nagbabackslide. Kristiyanong bumalik sa pag-iinom. Kristiyanong bumalik sa panluloko. Kristiyanong gumawa ng masasamang mga bagay.
ito ay hindi dapat maging trademark ng ating buhay bilang Kristiyano. Kahit hindi tayo masasabing perfecto na kasunod sa Panginoon, pero wala nakakabit sa pangalan natin na mga gantong uri ng gawa ng kasalanan. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Pwede tayong pag-ingatan ng Diyos. Ang sabi niya, Kanyang ipipreserve ang ating pananampalataya, Kanyang ipipreserve ang mga reward na nais niyang tanggapin natin, Kanyang ipipreserve ang ating pangalan bilang mabuting lingkod ng Diyos. Kaya minsan nakakaya sa Diyos. Kasi pinakikilala tayo ng Diyos sa mabuting lingkod ng Diyos, pero alam natin sa ating buhay, marami tayong pagkakamali. At yun ay biyaya ng kabutihan ng Diyos. Sa mga nakikinig at nakapanood ng live stream nito, naniniwala po ako na naranasan ninyo itong mga sinasabi kong ito, na lagi na lamang pinag-iingatan ng Diyos ang ating pong mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya, lalo nating minamahal ang Diyos. Kasi, yung Diyos natin isang Diyos na sobra ang ginagawang proteksyon sa ating pong buhay. Si Haring David, napakaraming kasalanan na gawa sa Panginoon at matitindi pang kasalanan. Adulterer, murderer, at pagkatapos, naranasan pa niyang sin of pride sa kanyang ginawang pagpapasenso o pagpapatala ng lahat ng kanya nasasakupan. Pero, ang pagpapakilala ng Diyos kay David, ang sabi niya, ito yung lingkod kong kagaya ng aking puso. Hindi sinabi ng Panginoon, yan si David ay ganito, si David ay gano'n. Hindi po. Ang pagpapakilala ng Diyos sa kanya, si David ay kagaya ng kanyang puso. At ito yung natala sa Biblia. Ito yung inilagay ng Diyos sa puso ng bawat isa, na ganito si David. Ganito si David. Mga kapatid sa Panginoon, ito yung gustong sabihin ng Panginoon. Walang hinangad na hindi maganda ang Diyos sa ating buhay. Sa halip, lagi niyang hinangad sa atin ay mabubuti at magandang bagay sa ating buhay. Kaya, pagtiwalaan natin ang Panginoon. Magpatuloy tayong mahalin ng Diyos. Magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon at tinitiyak ng salita ng Panginoon. Ipipreserve ng Panginoon ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maranasan natin, napakahaba pa na ang tatakbuhin natin. Napakarami pa natin maranasan sa pagmamahal ng Diyos. Ating pong tinatawag na pahalagahan ang mga salita ng Diyos sa ating pong buhay. Si Apostol Pablo ay isang lingkod ng Panginoon na napakaraming naranasan na paglilingkod sa Panginoon na kung saan ay naging daan upang mahalin niya ang Diyos. Nung siya ay hindi pa mananampalataya, siya po ay naging taga-usig ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi niya, ako ay hindi narapat maging apostol at ang pagiging apostol ko ay hinuk sa pilit o putok sa buko. At dito, sa mga gantong uri ng paglilingkod ni Pablo, siya yung pinaka nag-aapoy naglilingkod sa Panginoon. Kasi, nang maranasan niyang mahalin siya ng Diyos, nagbalik siya ng matinding pagmamahal sa Diyos. At lahat ng kanyang sinusulat, lahat mababasa natin sa kanyang salita, ay pawang nagsasabi na tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong magtitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Isang katangian na meron si Pablo, habang nasusugatan, habang nasasaktan, at habang marami nag-uupos sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, lalo namang siya nagsusumikap na sumunod sa Panginoon. Ayaw malamang makita sa kanyang commitment sa Diyos, yung siya ay nanlalamig, nanghihina. Kaya, nagsabi din siya sa kanyang mga salita na ang sabi niya ay naranasan niya talaga yung siya ay bumabaksak pero hindi lububusan igagupo. Nang ibig sabihin, hindi niya ipinahalata na siya ay nagbumabaksak. Hindi niya ipinahalata na siya ay nanghihina. Salip sa kanyang buhay, lagi niya pinakikita na mahal niya ang Diyos. Ang sabi niya sa pangalawang Tesalonica chapter 3 verse 5, Pangalawang Tesalonica chapter 3 verse 5. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagan nagmumula kay Kristo. Sabi po niya. Kung paano niya ranasan niya yung patnubay ng Diyos, ang kanyang dalangin sa akin at saka sa inyo. Ay ang sabi po nito, patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ni Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo.
Meron po tayong dakilang saserdote na kung saan ay pagmumulan ng ating katatagan sa ating pananampalataya. Maraming panahon sa buhay na ipinakita ng Panginoong Hesus ang katatagan sa pagsunod sa Ama. Nariyan ang mga apostol na sinisira ang kanyang loob sa kanyang pagsunod sa Ama, kagaya ni Apostol Pedro. Pero kanya pa rin sinasabi na kailangan hindi mahadlangan ang mga plano at kalooban ng Diyos. Alam niyo po, sa buhay ng Panginoong Hesus, gusto niyang ma-please ang Ama. At ito yung kinuha ni Apostol Pablo. Sa buhay ni Apostol Pablo, gusto niyang i-please ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, nag-declare si Apostol Pablo na kung ako'y nabubuhay man sa mundong ito, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi na ako kilala ng mundo at wala na akong pagmamahal sa mundo. Napakahalaga ng deklarasyon ni Apostol Pablo. At kung paano sinabi niya ang mga gantong kataga, mga salita, ginawa ng Diyos ito. Mga kapatid sa Panginoon, lagi nating sabihin ang mabubuting bagay na nakalampang gagawin ng Diyos. At present, napakaraming ginagawa na ng Diyos. In the future, mas maraming gagawin ng Diyos. At hindi magsasawang gumawa ng mabuti ang Diyos sa buhay ng mananampalataya. Makikita ng mananampalataya nagmamahal sa Diyos ang mabubuting ginagawa ng Diyos. Kaya nga, naranasan ni Apostol Pablo sabihin, lahat na naranasan natin at naranasan niya ay paglalakip-lakipin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Sa mga nagmamahal sa Diyos, alam niyo po, walang bagay na negatibo. Lahat ng naranasan ay pawang positibo. Bilangin natin ang mga pagpapala ng Diyos noon, bilangin natin ang pagpapala ng Diyos ngayon, at bilangin natin na pananampalataya natin mas marami pang pagpapala na gagawin ng Diyos po sa ating pong mga dating na panahon. Ito po yung bagay na dapat ating ipagkatiwalaan sa Diyos. Dahil kung paano yung mga lingkod ng Diyos na ipinakita nila na sila hindi nagbago ng pagmamahal sa Panginoon, ito po yung ating susundan na yapak. Kaya nga po, ang sabi po, manatili tayo sa turo ng mga apostol. Sapagkat iniwan ng Panginoong Hesus yung pong mga katuruan ng mga apostol upang ating basahin at ating sundan ang kanilang mga yapak. Ang mga apostol hindi pare-pareho ng kanilang tinatawag na determinasyon sa pagsunod sa Panginoon. Iba't iba ang kanilang mga karakter, iba't iba ang kanilang mga kahinaan, iba't iba ang kanilang kalakasan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagawa ng Diyos na silang lahat ay maging perfecto sa paningin ng Diyos. Sapagkat silang lahat ay namatay ng martyr. Isang napakalaking hamon ito sa ating pong buhay. Ang sabi nga po na maraming manggagawa ng Diyos. Napakaraming namatay sa panahon ng Panginoong Hesus at mga ibang panahon pa na martyr. Pero ang sabi po na maraming mga nasalita ng Diyos, mas maraming mamamatay na martyr itong 20th century. At tayo nasa 20th century. Na ibig sabihin, pag magmamahal tayo sa Panginoon, pag ating paglilingkuran ng buong kalakasan at ng buong puso ang Diyos, maaaring tayo ay makasama sa kandidato na pwedeng tayong maglingkod sa Panginoon, kagaya ng paglilingkod ng mga apostol, kagaya ng mga paglilingkod ng ating mga father in faith, na ipinakilala, ipinaunawa nila na hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Salip ito ay napakalaking kapakinabangan. Kaya nga po, pag binabasa natin ang sulat ng mga apostol, wala kang makikitang kahit anumang discouragement. Tao rin po sila. Salap ang mababasa mo ay pawang encouragement pag ating babasahin ang mga sulat ng mga apostol. Lagi kang ma-encourage muna sa Panginoon. Dahil natutunan nila na lalong lumalim ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Ang sabi sa Jude 21, ang sabi po rito, Jude 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na makakalob sa inyo ng buhay at walang hanggang dahil sa kanyang habag sa atin. So, ang pinaka
magagawa natin ay makapanatili sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Dalawang uri na maranasan ng mananampalataya ang tinatawag na second coming ng Diyos sa kanyang buhay. Merong literal na second coming na makikita maraming tao na siya babalik mula sa lipaap at makikita na lahat ng tao. Pero merong second coming, personal second coming. Sa mga mananampalatayang hindi aabutin ng pagbabalik ng Panginoon, ang pinaka-second coming nila pag sila ay patay na, haharap na sa Diyos at magsusulit na sa Panginoon. Yun yung second coming. So dito po, ipinapayo ni Jude na kinakailangan manatili kayong sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesus na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggang dahil sa kanyang habag sa atin. Dito po, napakaganda ng katapusan ng ating buhay. Ay haharap tayo sa Diyos na tunay na nagmahal at naglingkod sa Kanya nang hindi po nagbabago. Magagawa po ng Diyos yun. Kung paano ang mga propeta na marami rin tanong sa kanilang pagsunod sa Panginoon, marami rin panghihina sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kagaya ng mga apostol, marami rin tanong at maraming panghihina sa pagsunod sa Panginoon. Pero napaganda sa nila, sila po ay nakapanatili sa pagmamahal ng Diyos. At sa kanyang panatili sa kanilang pagmamahal ng Diyos, doon po maganda ang kanilang naranasang second coming ng Panginoong Hesus. Kasi patay na sila, nakita nila ang Panginoong Hesus, tayo mga buhay pa, at mayroon sa atin at sana maranasan natin lahat ang natural na pagbabalik ng Panginoong Hesus at makita at magkameron tayo ng pribileyo, makita natin siyang bumabalik sa lipaap. Alam niyo po, ang magre-rejoice sa pagbabalik ng Panginoon ay yung mga hindi nagbago sa Diyos. Hindi masusurprise ang mga mananampalataya nagmamahal sa Diyos sa kanyang pagbabalik. Bagamat ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi alam ng sino man ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero isang bagay ang dapat matanim sa ating puso. Yung salitang dapat tayo ay lagi handa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga. I-preserve natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Hayaan natin na lalo mag-umalab ang ating pagmamahal sa Diyos habang tayo nabubuhay at habang tayo tumatanda sa ating pananampalataya. Lalo naman tayo na-inlove sa Panginoon. Lalo naman tayo nag-i-inlove sa Panginoon. Kasi tunay na tunay, walang ibang magagawa ang tao kung hindi mahalin ang Diyos. Ito po yung panlaban natin. Ito po yung ating karanasan na hindi natin makakalimutan ang mahalin ng Diyos. At ito po ay utos sa atin ng Diyos. Ito po hindi pakiusap, is a commandment. Mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, ito ay utos ng Diyos na mahalin ang Diyos. At napakaraming pakinabang maranasan naman ng palataya habang minamahal natin ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya itong ating pong quarantine period na ating pong naranasan, sana lalo tayo ma-inlove sa Panginoon. Sana lalo makapangusap ang Diyos sa atin. Sana at i-declare natin marami tayong matutunan sa sitwasyon na ito. Dahil ito po yung isa sa mga purpose bakit tayo ay nasa quarantine period. Upang lagi tayong magkameron ng one-on-one sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at yung tinatawag na ating pong personal na pagsamba sa Panginoon. Masarap sumamba sa Panginoon pag maraming mang-aawit, instrumento na ating pong napapakinggan. Pero ang panahon na ito ay higit na mas malalim na pagsamba magagawa natin sa Panginoon at pagpasalamat sa Panginoon. Kasi ito yung panahon na nais ng Diyos na mag-focus tayo ng ating relasyon sa Panginoon. Sana po sa gabing ito, magkameron na po tayong desisyon na talagang mahalin ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos. Buong puso, buong lakas, at ng buong kaluluwa. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, manalangin po tayo mula sa ating pong puso at sama-sama natin hilingin sa Panginoon, maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay manalangin, lumapit po tayo sa Panginoon. Pagpalang Ama sa langit,
Kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito, ipanaunawa mo, nautos mo, na kami ay magmahal sa iyo. Mga banal sa langit, sa mga hindi po nakakaunawa at nakakaalam, nautos po pala ang ito'y mahalin. Ito po'y paunawa mo sa amin. Ito po ay paranas mo sa amin. Sapagkat tunay, ang pinakadakilang bagay na magagawa namin, ikaw ay mahalin at paglingkuran ng buong puso at ng buong kaluluwa. Tunay, Panginoon, ipapasalamat kami sa iyo sapagkat mayroon kaming Diyos na kagaya mo na nagmamahal ng walang maliw at nagpapatuloy magmamahal pa rin kahit kami hindi karapat dapat mahalin sapagkat pangako mo na kahit na kami hindi tapat, mananatili kang tapat sa aming pong buhay. Ang katapatan mo ang pangahawakan namin upang makapatuloy kami ng paglilingkod sa iyo at pagpatuloy kami mamahalin ka namin, Panginoon, sapagkat kami nanghahawak sa iyong katapatan. Gawin mo ang mga plano mo sa amin. Gawin mo ang kalooban mo sa amin. At gawin mo kami mga mabubuting lingkod mo, mabubuting anak mo, mabubuting Panginoon, mga nagmamahal sa iyo. Wala po kaming amin kundi ang kasalanan. At nusuro po namin sa iyo ang aming pumang kasalanan. At sa pamamagitan ng pagpapatawad mo, pag-unawa mo, maunawaan namin ang iyong pagmamahal. Mambanal sa langit, buksan mo ang durungawan ng langit, at kami bautismuhan mo, Panginoon. Bautismuhan mo kami sa oras na ito ng iyong pag-ibig. Bautismuhan kami sa oras na ito ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa oras na ito. At bigyan mo kami ng biyaya na kami magbalik ng pagmamahal sa iyo, kagaya po ng mga apostol, kagaya po ng mga propeta. Muli mong ulitin ang mga dakilang bagay na ginawa mo sa unang panahon, sa panahon ng mga apostol, at sa aming panahon. Ulitin mo muli, Panginoon, ang imong dakilang bagay na pagmamahal na yung pagmamahal. Sama-sama namin pasasalamatan, Panginoon. Matapatan mo at aming kikinlanlin, Panginoon, hindi magmamali ang pagmamahal mo sa amin. At sama-sama kami mag-declare ang aming pagmamahal din sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo, ay hindi po rin magmamaliw. Ito po ang sama-sama ang deklarasyon namin at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli, magandang gabi po sa inyo. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen.